Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. So, greetings po muna kay Sir Dennis and Christine, David and Romy, mga nakasama ko kahapon sa online discussion natin. Officially, next week pa, Monday. Pero may mga early birds po tayo. Salamat sa Panginoon. Now, tuloy po natin yung ating discussion patungkol po sa practicing the presence of God. Ito na po yung huli. Pangalawa sa huli. Bukas meron pa tayong isang session, isang devotion patungkol po dito. So I hope malaki pong tulong sa ating buhay spiritual yung practicing the presence of God. Yung presensya pala ng Diyos, dapat conscious tayo every day na para bang meron tayong kaibigan na kasama natin all the time. Na kailanman hindi tayo iniwan, hindi tayo pinabayaan, lagi nating kasama sa lahat ng oras at sa lahat ng pagkakataon. Now, yung pag-aaralan po natin ay patungkol pa rin po kay Joseph. Ito po yung huling mga talata ng Genesis chapter 39. Sabi po rito, "The Lord was with him. He showed him kindness and granted him favor in the eyes of the prison warden." Ito po yung nakakulong na si Joseph. Na-frame up siya. Wala namang kasalanan. Pero inapi at nakaranas ng injustice. Siya po ay nakulong para sa kasalanan na hindi niya ginawa. Sabi po dito sa Tagalog, "Subalit kasama ni Jose ang Panginoon at nagpakita sa kanya ng tapat na pag-ibig at pinagkalooban siya ng biyaya sa paningin ng bantay sa bilangguan." Now, dito po sa pinag-aaralan po natin na ito, patungkol po ito kay Joseph. Ang daming ups and downs sa kanyang buhay. Pero isa po sa mga teaching po natin dito, yung ang Diyos hindi nagpabaya, hindi nang iwan kahit kailan. Kaya po dito sa pinakaunang teaching po natin, God is with us even when we feel we are abandoned. Ang Diyos kasama natin kahit na sa pagkakataon na pakaramdam natin ang layo-layo ng Diyos. Ang Diyos kasama natin kahit na iniwan na tayo ng lahat. Or kahit na nag-iisa tayo, or kahit na nararamdaman natin na malayo ang Diyos, lagi pa rin natin siyang kasama. So si Joseph, tinapon siya sa balon. Ito hindi simpleng tapon lang. Mga kapatid niya yung nagtapon sa kanya. Literally, abandoned by his brothers. Nandun siya sa tuyong balon, nag-iisa, marahil overnight, hanggang sa ibinenta siya sa mga Amalekita. Sabi siguro ng mga kapatid niya, wala naman tayo mapapakinabangan kung nasa balon lang yan. Mamamatay lang yan dyan. Might as well, kunin mo na lang din, tapos ibenta mo sa Amalekita, kumita pa tayo. So, he was betrayed twice, or more than 2 times. So, binenta siya sa mga Amalekita, nag-iisa na naman siya, hanggang sa napadpad siya sa Ehipto. Now, sa Ehipto, yung pabor ng Diyos, yun yung devotion natin kahapon, na kay Joseph, sinamahan siya ng Panginoon kay Joseph. Sinamahan ng Panginoon si Joseph. And just imagine this, si Joseph parang OFW nag-abroad, nag-iisa, nagtatrabaho doon. Ang masakit pa nito, si Joseph, yung pamilya napakalayo. Tapos akala ng tatay niya, patay na siya. So, actually, very relatable yung buhay ni Joseph sa mga OFW Kasi ito yung alayo mo sa pamilya mo tapos nagtatrabaho ko sa ibang bansa. Tapos naalala mo, birthday ng tatay mo ng mga panahon na yon. Hindi mo man lang kasama. Hindi naman siya pwedeng umalis dito dahil alipin siya ni Potiphar, daw mataas yung position niya. Pero ang hirap maging OFW, especially December 24 ng gabi. Nakandong ka siguro sa kama mo or you're with your friends, pero ang isip mo nasa pamilya mo. Napakahirap ng isang OFW. Kaya yung nasa Pilipinas, dapat wag natin isipin nagpapakasarap lang sila sa ibang bansa, Tulungan natin sila sa pamamagitan ng pagtitipid. So si Joseph, yun yung mga experiences niya. Solo na naman siya, ang layo sa pamilya niya. Pero ang sinasabi po ng Biblia, hindi siya inabandon, hindi siya iniwan ng Diyos. Sinamahan siya ng Diyos. Ganon din po sa atin, God is with us even when we feel we are abandoned. Pangalawa po, God shows us kindness even when others do not.
Tingnan nyo po, si Joseph na frame up. Ang bait-bait ni Joseph, napakatino. Na frame up siya ng asawa. Lagi niyang iniiwasan yung asawa ni Potiphar kasi inaakit siya. Pero na frame up siya. Later on natapon siya sa kulungan, no. That's unfair. Hindi siya pinakitaan ng kindness, ng kabutihan ng kanyang amo. Pero makikita po natin sa mga talata na pinag-aaralan natin, God shows us kindness even when others do not. Sabi po ng mga talata rito, the Lord was with him. Sinamahan siya. Okay lang kahit di kasamahan ng kahit sinong tao. Ang mahalaga, sinamahan ka ng Diyos. At sabi dito, He showed him kindness. Pinakitaan siya ng kabutihan ng Panginoon and granted him favor. So, bagamat si Joseph, hindi pinakitaan ng kabutihan ng kanyang mga amo, sinamahan siya. Yung pabor ng Diyos na kay Joseph. Kaya kahit nung nasa kulungan siya, kasama pa rin niya yung Diyos. Binigyan pa rin siya ng pabor. Binigyan pa rin siya ng kindness. Pinakitaan pa rin siya ng kabutihan ng Diyos. Sabi, paano po ginawa ng Diyos yon? Yung pinakabago niyang boss, yung jail warden, pinagkatiwala sa kanya lahat ng gawain doon sa kulungan. At siya yung nagkaroon ng pinakamataas na posisyon doon. So, sabi nga sa mga talata, at nagpakita sa kanya ng tapat na pag-ibig at pinagkalooban siya ng biyaya sa paningin ng bantay sa bilangguan. Bakit po? Kasi yung bilangguan, nakita yung kabutihan ni Joseph. Nagfo-flourish si Joseph kung nasan man siya. Kahit saan siya magpunta, namumukadkad. He's doing his best for the glory of God. Nakita ng jail warden yon. Sige, promote ko sa pinakamataas na posisyon kahit nandun na sa bilangguan. At iyon po ay isa sa kabutihan ng Diyos. Number 3 po, God grants us favor even in the most unexpected way. Dapat bilangguan na yan lugar na yan ng pagdurusa. Pero kay Joseph, bagamat merong suffering, merong sigurong sama ng loob, pero nandun yung pabor ng Diyos. Ang mahalaga po kasi samahan tayo ng Diyos Kaya ang tanong sa atin, bawat isa na nakikinig, no? Sinasamahan ka ba ng Diyos? Yung pabor ba ng Diyos nasa iyo? Ikaw ba ay faithful sa Panginoon, tapat sa Panginoon kahit sa anong sitwasyon? Na nandun ka sa balon, nandun ka sa bilangguan, nandun ka, nangangamuhan kay Potiphar, pero tapat ka pa rin sa Panginoon, nagfo-flourish ka pa rin, umuunlad ka pa rin. All for the glory of God. Sa mga ganong pagkakataon po, kahit anong mangyari po sa buhay natin, dapat meron tayong mentality na nandito ako sa lugar na to, magfo-flourish ako dito. Uunlad ako dito. Gagawin ko yung best ko sa sitwasyon ko na to. Kasi pinagkatiwala ng Diyos yung sitwasyon na ito sa akin. Si Joseph, kahit kulungan na yan, pinagbuti niya pa rin dahil sa kanyang paglilingkod sa tunay na Diyos. So ano po yung nararanasan ni Joseph? Bakit po niya nagagawa ang mga bagay na ito? Because God is with him. God shows him kindness. God shows him favor. Even in the most unexpected way. Now, sa istorya po ni Joseph, ano po yung mga unexpected po ron? Tinapon siya sa balon, pero inahaon ulit siya, binenta siya sa mga Amalekita. Nagkaroon siya ng free ride going to Egypt. Tapos nung sa Egypt na-promote na naman siya under Potiphar. Na-frame up siya, napunta siya sa kulungan, na-promote na naman siya. And later on po, to make the long story short, napakaganda ng istorya ni Joseph. Mula sa bilangguan, nakausap niya itong dalawang tao na ito. Yung isa dito, in-execute, namatay. Yung isa, yung cupbearer, na restore doon sa kanyang trabaho sa hari, kay Pharaoh. At ito yung nag-connect sa kanya para maging isang pinakamakapangyarihan. Isa sa pinakamakapangyarihang tao sa Ehipto, pinaka-successful. Lahat po ito nangyari because God was with him, God shows him kindness, and God grants him favor. Kasama niya yung Diyos. Kaya po yung pag-aaral natin ng presensya ng Diyos, ito yung pinaka-importante sa lahat na hinahanap natin. Lord, I'm not looking for success, I'm looking for you. I'm not seeking money, I'm not seeking jobs, I'm not seeking for whatever. I'm seeking for you.
I'm seeking for your presence. Presensya nyo, yung pagsama nyo, yung nais ko. Yan dapat yung laman ng ating panalangin. Umaga pa lang, nagbubuklat na tayo ng Bible, inuunawa na natin yung kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Umaga pa lang, nananalangin na tayo, hinihingi natin direksyon ng Diyos sa ating mga buhay. Because all we need is the presence of God. Para po sa ating application mula sa mga talatang ito. Number 1 po, do not be bitter. Do not grumble. Huwag po tayong maging bitter. Huwag po tayong maging mahilig magreklamo pag nasa sitwasyon tayo na kagaya ng kay Joseph. Tinapon sa balon, binenta sa mga Amalekita, ginawang alipin sa Ehipto, nakulong. Sa mga ganung pagkakataon, parang ang dami nating complaint sa Diyos eh. Ang dami nating reklamo. Yung puso natin napupuno ng bitterness. Parang sobrang mapait yung pakiramdam natin. Puro reklamo sa Panginoon. Lord, bakit mo ginagawa sa akin to? Alam niyo po, kung naging bitter si Joseph noon, nag-complain siya na nag-complain, baka hindi niya natamasa yung natamasa niya, yung tagumpay, at ginamit siya ng Diyos sa ikaliligtas ng napakaraming tao, hindi lang sa bayan ng Ehipto, kundi sa mga karatig bansa. Sipin niyo po yan. Ginamit si Joseph ng ganong katindi. Dahil sa pamamagitan ni Joseph, nakapag-imbak yung bansang Ehipto ng lahat ng kailangan nila na mga pagkain sa panahon ng taggutom. Ginamit si Joseph. Pero paano po nangyari yun? Mula sa Canaan, sa bahay niya, ang dami niyang pinagdaan ng mga pagsubok. At bawat steps, bawat pagsubok na yon, parte sa napakagandang plano ng Diyos. So do not be bitter, do not grumble. Sa halip, number 2, flourish where you are planted. Kung saan ka itinanim ng Diyos, doon ka mamukadkad. Si Joseph, nasa balon man, naging alipin sa Ehipto, naging nakulong sa Ehipto, pero kung kahit anong sitwasyon niya, doon siya namumukadkad. Doon siya umuunlad, doon siya nagtatagumpay. Ang pinakasekreto po nito, kasama niya yung Diyos. So, flourish where you are planted. At habang kasama natin ng Diyos, nagtatagumpay tayo, umuunlad tayo. Number 3 po, trust God's presence, kindness, and favor. Kung saan ka man natanim ang hirap ng sitwasyon mo, sobrang complicated, punong-puno ng kalungkutan, pero nagpo-flourish ka pa rin doon. Doon ka pa rin umuunlad, doon ka pa rin nagtatagumpay, kasi ikaw ay nagtitiwala sa presensya ng Diyos. Yun po yung pinaka-importante. Kasama natin ang Diyos. We know that He will show us His kindness and favor. So, trust God's presence, trust God's kindness, and trust God's favor. Now, 3 lamang po ito sa mga applications po natin, pero napakadami po yan pag binasa po natin yung Genesis chapter 39. Kaya po, request ko sa inyo, no, every time nagde-devotion tayo, tingnan nyo yung mga talata na inaaral natin, unawain natin. Marami po tayong matututunan dyan na pwede rin nating i-share sa ating mga discussion group. And announcement po, no, kung sino man sa inyo gusto mag-join, 8 p.m. from Monday to Saturday Philippine time, pwede po kayong mag-join sa ating online discussion. So, hopefully, dumami yung mga ganong online discussion sa iba't ibang time. Sa Middle East, no, sana magkaroon kayo ng sarili nyong time na conducive sa inyo pag magkakaroon ka ng grupo ng online discussion sa Middle East or anywhere in the world. So, para po sa question natin ngayong umaga, why should we avoid being bitter but instead flourish where we are right now? Bakit iwasan natin dapat maging bitter, yung magreklamo o punong-puno ng regret, no? Bakit natin kailangan iwasan? Instead, we flourish where we are planted. Kung nasan tayo, doon natin ginagawa yung best natin. Doon natin inaalay yung pinakamainam natin sa Panginoon. Doon tayo umuunlad. So, discuss po natin ito. Why should we avoid being bitter but instead flourish where we are right now? Para po sa ating panalangin, Father in heaven, I believe that I am where I am now because you have a plan in my life. A great plan
to bring you glory. From now on, I will not complain or grumble. I will flourish where I am planted. All for your glory and honor. In Jesus' name. Sama po natin ito sa ating mga panalangin mamaya right after devotion. Best practice po yun. Na after nating mag-focus dito, unawain yung salita ng Diyos, sinusundan natin ang panalangin. Kinakausap natin yung Diyos. Best practice po yun. Para talaga maging meaningful yung ating mga devotions. Para po sa comment section, kung meron po kayo natutunan sa devotion natin, paalam nyo po. And please share this devotion to your family and friends. So yun lamang po, pagpalain kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating daily devotion. God bless you po.